Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Paano kung mawalan ng internet sa buong mundo? Paano kung maganap ang tinatawag na internet apocalypse? Alam nyo ba na nagbigay ng warning ang NASA tungkol sa posibleng pagkakaroon ng internet apocalypse sa buong mundo na maaaring tumagal ng maraming buwan o maaaring umabot pa nga daw ng taon? Meaning to say, walang internet, walang wifi, walang data connection sa buong mundo. No, God! No, God, please, no! 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 Sinasabing may posibilidad na magaganap nga daw ito sa susunod na 10 taon dahil sa isang solar storm na maaaring manggaling sa ating araw. Ang tanong, ano nga ba ang talagang mangyayari sa mundo kung tuluyang mawawala ang internet connection? Gaano kaya ito kaseryoso at ano ang magiging epekto nito sa atin? Sa video na ito ay alamin natin kung gaano kalaki ang magiging impact kung sakaling tuluyang mag-shutdown ng internet sa ating planeta. Ako po si Royzen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Paano kung pagising mo isang umaga ay walang internet connection? Di ba parang nakaka-stress lalo na sa panahon ngayon na halos lahat ng mga bagay ay connected na sa teknolohiya na ito? Offline ang mga ATM machines kaya naman hindi ka makapag-withdraw ng pera. Hindi makapagtrabaho ang mga taong nakadepende sa internet. Hindi mo magamit ang credit card mo. Hindi rin gumagana ang GCash. Paano kung wala kang dalang pera? Tapos nakagat mo na yung hotdog sa 7-Eleven. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga problemang pwede nating maranasan kung tuluyang magka-crash o mag-shutdown ng internet. Malamang, maraming mga gamers ang iinit ng ulo dahil hindi makakapaglaro ng paborito nilang mga online games. Kung napapanood mo ang video na ito, well, that's good news dahil ibig sabihin ay may internet pa. Gago! Pero paano kung maganap ang isang hindi inaasahang pangyayari na tuluyang wawasak sa online world? Di, wala ka nang mapapanood ng mga away ng mga vloggers. Wala na yung motivational rise. Wala na ang mga video na katulad nito na mapapanood mo sa YouTube. Maaaring marami ang mga tao na magsasabing okay lamang naman yun dahil kahit papano ay magkakaroon tayo ng mas maraming panahon sa real world. Oo nga naman at karamihan nga kasi ngayon ay sobrang dependent na sa internet. Mas maraming oras na tayo sa ating pamilya. Sa mga gatherings siguro wala ka nang makikita na nakatutok sa cellphone imbis na nakikipagkwentuhan. Siguro iniisip ng marami sa atin na imposible mangyari ang ganito dahil alam naman natin na matitibay ang pagkakagawa sa mga materyales at sa mga linya o cable ng internet sa ilalim ng ating karagatan. Subalit, ang electronic system nito ay hindi pala ligtas sa panganib na maaaring idulot ng radiation mula sa isang malakas na solar storm. Kung magaganap ito sa hinaharap, kakailanganin ng malawakang repairs ng mga cable na ito at talaga namang mangangailangan naman ng napakalaking pondo yan. Hindi lamang yun, dahil sa lawak ng mga damages nito, maaaring matagalan ang pagsasaayos nito ng maraming buwan o maaaring taon pangangitagal nito. Hindi lang yan alam nyo ba na ayon sa report, ang malawakang pagkawala ng internet noong 2022 ay nakaapekto sa world economy at umabot pa nga sa 24.67 billion US dollars per day ang nalulugi sa kanila. Kung magkakaroon ng malawakang internet apocalypse, maaaring lumuhod ng tuluyan ang ekonomiya ng bawat bansa, lalo na kung ito ay magiging pangmatagalan. Sinasabi nga ng eksperto na ang tanong dito ay hindi kung paano kung ganito ang mangyari, kundi ang tanong ay kung kailan ito mangyayari. Sa pagpasok nga daw ng araw sa kanyang 25th solar cycle na sinimulang i-monitor ng mga eksperto noong pang 1755, maaaring pumasok ito sa period ng magnetic activity. Sinasabi ng mga experts na hindi naman ito magkakaroon ng direktang impact sa ating planeta
pero maaari ditong masira ang mga satellites at makakasira rin ito sa mga electrical at communication system ng ating mundo. Maaari ding magkaroon ng malawakang electromagnetic pulse o tinatawag na EMP dahil sa mga solar flares at solar storms na ito na posibleng sumira sa lahat ng mga electronic device sa ating mundo. On a larger scale, kung magaganap ito ay para tayong babalik sa sinuunang panahon. Marami na nga mga pangyayari sa ating kasaysayan kung saan naganap at nakaapekto ang solar flare sa ating planeta. Tulad na lamang noong 1859, naganap ang tinatawag na Carrington Event. Ito ang pinakamalakas na nai-record na solar storm na nagkaroon ng direktang impact sa mga telegraph sa buong mundo. Kung naganap ito sa modernong panahon, sigurado magdudulot ito ng tinatawag na internet apocalypse at magpapabagsak sa napakaraming mga negosyo sa buong mundo. Isang solar storm pa ang naganap noong August 1972 kung saan naapektuhan ito ang naval mines sa coast of Vietnam. Noong March 1989, isang powerful solar flare ang nakapasok sa ating atmosphere at tumama ito sa Quebec sa Canada. Nagdulot ito ng pagkasira ng power grid o power supply ng buong syudad na nakaapekto sa halos 9 na milyong residente nito sa loob ng 9 na oras. Isa pang solar storm ang naganap noong sumunod na taon na nagpatigil naman sa Toronto Stock Exchange sa loob ng 3 oras. Kung sakaling mawawala ang internet, siguro sa unang minuto ay mapapansin na mga tao ay kalmado lamang pero nakaabang kung kailan babalik ang connection. Bilang mga netizens, habang tumatagal na walang internet ay siguro iinit na ang ulo ng marami sa atin. Ang mga malalaking kumpanya naman na nakadepende sa internet katulad ng Lazada, Shopee, Grab at iba pa dito sa Pilipinas ay apektado rin dahil wala nga silang booking, so walang benta at apektado ang mga riders na umaasa sa mga booking para sa kanilang delivery. Sa paglipas pa ng ilang minuto, siguro maya't maya na ang pag-reboot natin sa ating mga modem. Marami na nagsiswitch on and off ng kanilang airplane mode para i-check kung ayos na ba ang connection pero wala pa ding nangyayari. Maya't maya ang pag-check siguro natin sa Facebook pero makikita natin ang error message na no internet connection. Sa paglipas pa nga ng ilang mga oras ay siguradong umuusok na ang ulo ng marami. Susubukan mo ngayong tumawag sa mga tropa mo o sa mga katrabaho mo pero hindi ka rin makakatawag dahil hindi nga maayos ang connection. Dahil karamihan ngayon ng mga network provider ay nakadepende na rin sa internet. Gusto mong mag-run sa Facebook pero paano ka magpo-post? Wala nga connection. Siguradong marami mga cellphone ang ibinabato na dahil sa galit. Kawawa naman yung mga keyboard na talagang hinahampas dahil sa frustration. Nagtataka ang marami siguro ngayon dahil ano nga ba ang nangyayari? Bakit walang internet? Sa susunod nga ng mga oras na wala pa ring internet, eto na, naaalarma na ang military at ang buong kapulungan ng ating gobyerno at umahanap na nga ng solusyon kung paano nga ba ibabalik ang internet. Maraming mga empleyado lalo na sa internet-dependent companies tulad ng BPO ang maaaring pauwi ng maaga lalo na kung hindi talaga maaayos ang internet. Maraming mga tao ang walang hawak na cash siguro at hindi rin makapag-withdraw. Hindi magamit ang mga online banking, walang GCash. Ang masaklap pa nito, wala kang pambili man lang ng pagkain dahil kahit may pera ka ay hindi mo nga ito magamit dahil ito ay naipit na sa iyong online banking. Sa mga susunod na oras na wala pa ring internet, maraming mga negosyo na ang nalulugi na dahil nga hindi sila makapag-operate. Malaking pera ang nawawala sa kanila. Kung ikaw naman ay investor o nagmamine ng cryptocurrency o di kaya naman ay stock market trader, sigurado pinagpapawisan ka na ng malamig dahil alam mong malaking pera na ang maaaring mawala sa iyo sa mga susunod na oras na hindi pa rin bumabalik ang internet. Babagsak ang stock market, babagsak ang Bitcoin at iba pang mga valuable online currency dahil matitigil ang buong operations nito. Sa ilang araw pa nga lamang na mawala ang internet, kaagad na malulugi ang mga malalaking kumpanya na nakadepende dito katulad ng Google, Amazon, Facebook at iba pa. Ang combined revenue ng mga kumpanyang ito ay umabot ng $440 billion. Marami sa mga empleyado sa buong mundo ang mawawalan talaga ng trabaho. Sa paglipas ng mga linggo na wala pa ring internet ay magkakaroon ng malawakang blackout.
Walang supply ng kuryente sapagkat ang mga power grid sa ating panahon ay nakadepende na rin sa internet. Marami mga ospital, transportation company at iba pa mga industriya ang talaga namang babagsak. Sa loob lamang ng isang buwan ay magkakaroon na nga ng global crisis, anarchy, at talagang magkukolaps na ang ekonomiya ng ating mundo at siguradong babalik na nga tayo sa sinuunang teknolohiya noon. Hindi ito magiging madali kaya naman tataas ang crime rates. Maraming taong nagugutom ang magnanakaw, magkakaroon ng looting para lamang sila ay makakain. Maraming tao ang magpapanik hanggang sa magkaroon na nga ng instability sa kalsada dahil sa dami ng gulo. Dito na papasok ang militar, magkakaroon ng martial law. Susubukan itong pakalmahin ng mga tao pero maging ang gobyerno ay siguradong mahihirapan kung sakaling mangyari ang ganitong senaryo. Siyempre, round the clock ang pagtatrabaho ng ating mga eksperto para maiwasan ang mga ganitong catastrophic event. Naglunsad ang NASA ng isang mission gamit ang Parker Solar Probe o PSP kung saan ipinadala nila patungo sa direksyon ng araw. Gamit ang PSP, nalalaman ng mga eksperto at ng mga scientists ng NASA ang mga senyales at kung gaano kalakas ang mga solar wind at mga solar storm na inilalabas ng ating araw. Nalalaman din nila kung ano mga posibleng impact nito sa ating planeta. Dito ay gagawa na sila ng mga posibleng solusyon upang makontra ang epekto nito o di kaya naman ay ma-prepare nila ng mas matibay na materyales para sa ating mga satellites. Sa tulong ng PSP, napipredict ng ating mga eksperto ang mga paparating na threat sa atin at sa patuloy na pag-aaral nga ay maaaring ma-prevent nila ang tinaguriang internet apocalypse. Paano nga kaya kung tuluyang mawala ang internet mga boss? Kaya ba nating makasurvive given na nasanay na tayo sa convenience na ibinibigay nito sa atin? Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat sa panonood at patuloy na pagsuporta. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Bye-bye po.